mapapansin nyo ay nandito na sa sidewalk ito na dito nyo na talaga dito sinasabi ng State of the Leon. Vlog na pa. Vlog. Dahil sa ayos yung side work na nalalagyan. Dala ng tao nagagawa dyan para lang matulungan sila, nakita mo naman nagagalit pa. Okay, kita mo yung isa may permit, yung isa walang permit, kawawa naman. Nakita nyo may dumadang estudyante kanina bumaba sa kalsada, may mga motorsiklo, bisikleta na maaaring makasagit. Ito naman ang ganda ng pakiusap natin, baka hubo pwede tutulungan kayo ng action line ng pamahalang lungsod, iaayos natin yung bangketa na sinako po ng inyong tindahan. Lagyan lang natin konti, hindi naman natin tinatanggal lahat. Lalagyan ng konti, pero talaga ngayon sarado yung kanilang isip. So hindi naman tayo papayag na makita kulo yung mga bata dumadaan niya. Kaya binigyan ko sila hanggang linggo. Pag hindi sila kumilos sa linggo, Lunes, kami po ang magbabakbak niyan. At hihingi ako ng tulong sa engineering para maayos yung konting maiplastar lang yung ating daanan ng mga tao, yung sidewalk. Siyempre, may nakita tayo mga ukay-ukay doon na nasa sidewalk. Yun nga, isa pa yun. Isa pa yun, yung ukay-ukay niya, umuupa daw sa kanya. Kaya lang, alam mo, delikado yun, inilagay niya sa may ambuklaw, sa ilalim mismo nung poste ng Meralco, na very delikado. At yun daw ay property niya. Sabi ko nga sa kanya, sa National Building Code, kahit property mo, kailangan maglagay ka ng setback. Hindi pwedeng isasagad mo sa kalsada dahil anything possible na may mangyari, na may maaksidente, maaaring merong kuryente na tumama doon, lalo-lalo na yun, mga ukay-ukay, at baka pagsimula ng sunog, ang daming madadamay. So
So ayaw din niya. So ang ginawa natin, binaklas natin kasi nakita natin na yung kanyang struktura idinikit niya mismo at doon niya itinapal sa poste ng Meralco na nagsisilbing daanan ng mga tao doon sa gilid doon papasok sa loob ng Iskinita. So yan ay public road. May nakita na rin kami mga ginumpis ka ng mga ukay-ukay. Opo, actually kung yung mga ukay-ukay ay nadala sa atin, wala naman tayong problema doon. Kung hihingi nila sa amin, hihingi sila babalik natin yun, wala silang babayaran kahit anong penalty. Pero kung sa MMDA po nadala, hindi natin alam paano ang disposition ng MMDA. Kasi sa MMDA po yata, lahat ng confiscated item is considered waste. So hindi ho natin masasagot yun. So yun kung sa amin po, makikiusap sila, makikipagtulungan, makikipag-ugnayan, muli. Nakahanda po kami tulungan sila, iaayos lang natin yung bangketa, babalik namin lahat ng panagdinawa, walang kulang. Hindi sira, buo. Wala kami pag-i-interest doon, isa-safety ko yun. Ako po ang mananagot. Ang problema lang, yung huli ng MMDA, yun lang ang hindi ko kaya sagutin. Pero kung sa akin po lahat napunta yan, babalik natin sa kanila. Isa lamang ang pakiusap ko, hindi ko sila titikitan. Hindi sila magbabayad ng kahit anong multa. Makipagtulungan lang sila, ibalik lang natin yung bangketa para sa mga nagdadaan. Kasi kawawa yung mga estudyante, hindi naman yung mga estudyante dumadaan, kawawa. So yun lang sa babalik, ay hindi ganun kalaking bangketa. Meron lang madaanan na bangketa, okay na sa amin. Okay po, maraming salamat. Thank you, sir. Actually, talaga naman mapapansin nyo yung no parking sign natin ay nasa bandang kanan. Okay? Kasi pinamili namin ang barangay no, saan ba yung gusto nyo, kaliwa o kanan. So mas mahirap po pag liko, galing ka dun sa labas, pakagaling nyo ito. Mahirap na meron nakaulak sa kanan. So nilagay sa kaliwa, so dito lang sa kaliwa. Pero hindi dapat naniningil. Kung meron mang naniningil, dapat yung otorisado ng lokal na pamahalaan. Ito, paano nyo maitatanggi ito? Hindi naman po official receipt na galing sa local government o sa treasury. Kaso yung nakukuha na namin, kung pinigyan nila, wala kami sumatanggap, wala pa kami naniningil. Kung buwan-buwan to, 3,000. Tama, 3,000. Kasi meron din po nagsalita dyan na nagpa-type dyan. Tapos tinatanong ko ng staff ng barangay. Ang sabi ko, hindi siya nag-mention ng pangalan. Ayaw niya rin sa pero kanina po, may lalaki dun dalawa. Nakatira, may aso, may bahay doon. Hindi, yung nga po yung questionable dun sa matanda na yun. Pero hindi po kasi nag-mention yung mga nagbabayad kung sino. Kaya nga ang gagawin po namin para matapos po ito, tinanggal namin siya doon, hindi na sila pwede mag-stay doon. At yung lahat po nang nandito ngayon na hindi namin gagalaw. Naka-schedule po ako mamaya nga po, alas 3. Kapitan mamaya, pausap po kami at saka ni Admin Wen. Gusto nyo kayo sumaglit doon, nandyan po ako para malinaw. Pag sinabi ni Cap na meron akong inauthorize doon, dito yan sa kaliwa at ipag-ugnayan kayo sa TPMO, sa traffic, sa amin, sa operation. Tatayong problema, bibigay namin yan. Gusto rin naman po namin maayos kasi ang problema po namin dito sa samahan namin. May mga nagpapark dito na hindi pa outsiders. Kawawa po. Nagbayad po. Nagbayad po siya. Sa buong akala niya, bayad siya, hindi siya alam. Tapos suhulihin siya. Ang karamihan po ng ganyan na sinisigil niya, hindi po siya taga dito. Kaya yun po yung problema. Bilang namin inabot, ginabot namin, kakasuha namin ng sunudan dito. Kasi kadalasan po yung mga sinisigil na dito, hindi siya taga dito. Opo. Ito po, i-refer ko ito sa PBM. Kasi actually kasama namin yung PBM at MMDA. Pero syempre kailangan parating yung kanilang effect. Pero sa ngayon po, ako po yung head ng operation nito, ng clearing. So itulong lahat ng nandito. Sa kanan po, pinatikitan ko muna yan. At magkakaroon kami ng konting consultation kay Kapitan. Pag-usap, sana kung maka-attend kayo, mas maganda. Para sa mga susunod na operation, makita nyo, wala ko rito, dito na lang po, meron talagang parking. Kung may one-side parking talaga. Kasi kung may one-side parking, dapat po meron din sa Ano po kasi bali lang po namin na babalikan doon sa mismong pero bali talaga may pag-uusap na po doon. Pasensya na kayo kasi hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kaya lang siyempre, dapat may pabot tayo, meron tayo black and white. So ang amin lamang po, siyempre bilang kayo po ay nagpakilala na hawa at ako nagkilala ko naman po kayo ang sa kasunod. So sa ngayon po, sige po, pagbibigyan namin yung nandito kasi noon pa man, alam ko, may one side parking dito.
Pero gusto nga dito namin, kuya, yung iba dito, maano na. Kasi karamihan po talaga dyan, hindi po talaga taga. Kaya mamaya po, malalaman natin kay Kapitan, kay Katulad dito, Adun po. dapat ito dito nakaparada. Hindi siya makaparada, taga-MRF to eh. Ito talagang ano namin. Kasi may nakaparada ibang. Katulad yan, nandyan siya. Ayun nga, kaso hindi siya makapagparada dahil ibang pumarada. Yan ang ibang lugar. Yan So, yung ganito ang gawin natin. Kung gusto ninyo, pumunta kayo doon, pag-usapan natin nila. Palagyan natin ng sticker. may sticker yung kami. Kung pag walang sticker, hihilahin natin, tinutawin natin, pinipita natin. Ganun na lang, ha? Sa ngayon, wala po ako sa usapin, ha, ma'am, ha? Ma'am, wala tayo sa usapin, hindi ko alam ang agreement ninyo. So ngayon, pag-umpisa tayo, so kami, kaya lang kami na-clearing dahil hindi pa namin alam kasi kung ano which is which. So ngayon po, alam na namin dahil pag-ugnay kami sa barangay, nag-PPM sa MBA, alam po mga taga-PPM mo. So ngayon po, ang gagawin namin, pag alam na namin na, oh, ito, meron ganitong sticker, dito talaga to. Okay, ito, walang sticker po ito, ma'am, walang sticker. Hindi ho namin tikita niya, tikita namin sa MMDA, no, contact policy, at ilalagay yung ticket. Kahit hindi niya tumusin yun, hindi naman siya makakarenew eh. Diba? So, ganun ho ang gagawin natin. Or much better, mas maganda kung i-tire clamp natin. So, ang kailangan lang po, syempre makita namin na may ordinansa po, yung one-side parking. So, para naman yung ano, meron Kali tayo. bukas po, meron kami alas 7. Kasi kaya po din nagulat kami kasi bukas po talaga may operation po dito. Sige po, baka ako sana, makakumbida ako, pero kung hindi man, ngayon makikipag-usap ako after nito operation, pupunta kami kay Kapitan. Ano ko na rin, baka pwede, please, pakuha naman yung name nila, ma'am, para mabanggit ko mamaya kay Kapitan, pag yung kuha nila, ma'am, sa ano ko na lang, sa style ko, para ano ha, verify lang. Sir, paano kaya? Tikitan mo eh. Tikitan na ba to? Kasi yung nakilalan, hindi kasi nakakalang namin. Kasi nga, hindi siya makapag-park yan. Yan ang member namin talaga makapag-park. Kawawa naman. Ang laki po. 3,000 isang Ano po buwan. yung naging problema dito? Actually, itong ano ito, itinawag. Actually, sila rin yata yung complainant. So kaya lang ho, kanina pagdating namin dito, merong isang parang lalaki doon na parang nakatira na doon na sinasabi, siya daw ang namumuno o nagbabantay sa lugar na ito. Pero wala namang kaming idea or wala namang ebidensya kung siya talaga ang naniningil nito. Pero nakakalungkot, 3,000 isang buwan, mahigit 18 sasakyan ang nagpa-park dito. Pero ang pagkakaalam ko po, simula nung ako ay naupo sa action line, at clearing operation sa Manggahan, ito lang po ang may one-side parking. Napalagyan lang ito nung nagkaroon ng bagyo, tumaas yung mga tubig sa mga loob-loob, hindi makapag-park to. Pinabayaan muna namin mag-park to hanggang sumabside. Eh, ginawa naman, sinamantala naman ng mga masasamang loob na naningil. So hindi naman tayo babae na gano'n, kaya nakipag-ugnayan ako agad kay Capkin sa tulong ng kanyang admin na si Admin Weng, no? Kaya inoperate namin agad ito. So hindi naman kami, nakita nyo, wala naman kami tinowing, wala kaming ginawa, pero tinikitan lang namin yung mga naka-parking, gusto ko nakin signage ng illegally parked vehicle, naka-illegal parking, ang laki ng sign. Eh ang talagang one side dito, ito lang. Kaya nga, ngayon itutuloy namin yung pakikipag-ugnayan sa barangay at kung sakali talaga na ito ay walang parking dito sa kanan, pag ito'y kinabukasan, nabalikan namin ito, ipatutowing na namin sabay-sabay ito. Katulad yan, andito yung HOA na nakakasakop dito, sinasabi nila na yung mga nakaparada dito ay hindi mga taga rito. So, nakikipark lang sa mga ibang lugar, siguro walang parking. No? Kaya kinakailangan ito maimbestigahan ng ating lokal na barangay at natutulong naman ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Inform ko din kaagad si Colonel De Dios, yung aming yepe ng TPMO. No, sa peace and order po, sa clearing operation, ako naman po, tsaka si Colonel De Dios din, pero sisiguraduhin namin na magkakaroon po ng joint effort sa clearing operation na ito para hindi po kami magkamali. So ito, may naniningil daw po. Actually, kung ito'y one-side parking at kung kinakailangan talaga na ito ay pakinabangan ng kahit na sino, at ito ay may magbabayad ng mga parking para dun sa one-side parking, ito'y dapat bigyan ng tamang resibo at dapat ito'y pasok sa lokal na pamahalaan o maging sa pamahalaan ng barangay o kung saan man. Hindi sa resibo o pera ng babayaran ng kahit na sino. Hindi lang namin inabot. Kung inabot namin, talagang uhulihin namin, kakasuhan natin. No? Hindi naman tama yun. Pero kaya lang, syempre, hindi namin inabot. Ito ay magandang loob lang. Yung isang kinikita natin na sinabi niya na bayad po kami dahil buwan-buwan po ito yung binabayad. At may date pa nga po ito. Ayan, no? 7/21/2025. So, ibig sabihin, July 21, kababayad lang niya. Hanggang ngayong August 21 siguro, bayad siya. Tapos tinikita natin siya. Kawawa din naman, kaya lang wala naman kami magagawa. We're just following an order. Hindi natin kailangan i-tolerate. Pag mali po, titikita natin. At bilang babala na rin sa kanila, na sa susunod, alam naman nila, gobyerno ang katransaksyon nila, dapat hindi ganito ang resibo.
Alam naman natin, ang resibo ng pamahalaan ay may nakalagay na OR number. Hindi ito, hindi ganito. So nakakalungkot at papasalamat kami din sa mga OWA at sila po mismo ay nakipag-ugnayan sa amin. At sabi nga nila na meron silang meeting kay Kapitan bukas. At siguro maaaring kapanayamin nyo sila, pero sa amin po sa parte ng lokal na pamahalaan, kaya lamang po kami napunta rito para aksyonan yung lumalalang problema na itong mga parking, illegal parking dito ay ginagamit ng mga masasamang loob para pagkakitaan na hindi naman dapat. Dahil pag may nangyari dito, nakarnap o may nasira dito, hindi naman nila pananagutan. Opo, illegal po ito, automatic po ito, illegal to kasi hindi po ganito ang resibo ng pamahalaang lungsod ng Pasig, maging ang pamahalaang barangay. Hindi po, iisa lang po, the uniform po ng OR natin. So malamang po, kaya nga hindi lamang dito natatapos ito, paiimbestigahan po namin to, ibabato namin ang info na ito sa TPMO, no, sa Traffic Parking and Management Office, as well as sa amin po sa Peace and Order Department. So actionan po natin to. So ngayon po, pakikipag-ugnayan muna kami muli sa ating barangay para makasama rin namin sa usapin yung ating mga taga-HOA na ang alert sa kanila na sila talaga yung binigyan ng authority na mamahala na yung mga papark po dito yung mga member po ng HOA nila na mga nasa inner street na naka-obstruct yung mga parking kaya pinayagan sila ng one-side parking.